Pag-usapan natin yung tungkol sa mga damages, no, na may kinalaman sa empleyado. Bale, may mga subscribers kasi tayo na nagtatanong tungkol doon sa kung paano daw ba yung proseso ng pag-deduct nitong mga damages. And related to that, yung bond, yung cash bond na pinakaltas sa kanila at binubuo, no, at a certain point, no, sa mga positions kaya ng kahera, gwardiya, yung mga ganon. Anong relationship nun? Mag-shoutout muna tayo ng ating mga followers and subscribers sa lagyan dito sa ating FB page, yung ATPYLVIN. Okay, kasi as a rule nga, nabanggit naman natin sa ibang videos, no, na bawal ang employer mag-deduct, mag-withhold as a rule, no. There are certain exceptions lang naman dyan. Gaya niyan halimbawa yung para sa mga mandatory contributions, no, SSS, ganyan. And then, kung merong union sa kumpanya, yung union dues ng mga empleyado. Ang pangatlo, yung may consent yung employee. So, kadalasan ito mga in the nature of authority to deduct, no? And pang-apat, yung sa Secretary of Labor. Kapag autorisado ng Secretary of Labor, tsaka kapag mandated or allowed by law, no? Ngayon, ang discussion natin, iikot lang naman dyan, especially sa mga posisyon na may kinalaman sa mga deposit para sa bond, no? Yung cash bond. In the meantime, panoorin mo natin yung ating YouTube rules na nito. Alright, so tuloy natin yung ating discussion. Sabi natin yung general rule, bawal mag-deduct. And syempre, consequent to the deduction is withholding. Syempre, bago mo i-deduct, minsan i-withhold mo na, no? Ang ating labor code, nagbigay ng exceptions. Kasi kung mga general rule, bawal mag-deduct, may mga exceptions yan. Una, kapag mayroong consent sa employee na mag-deduct sa kanya, no? So normally ito yung mga in the nature of authority to deduct. Pangalawa, yung mga mandatories natin, SSS, etc. Pangatlo, ito yung mga union dues, no, sa mga kumpanya o mga empleyado na meron silang legitimate labor organization o union, no, yung LLO. And then, kung ito yung autorisado ng Secretary of Labor, saka permitted ng batas. Okay, number one, may consent. Now, may mga empleyado kasi na yung posisyon nila, na humahawak sila ng cash or humahawak sila ng property company, company property, no? Yung mga empleyado nila, halimbawa, ito yung mga kahera, mga warehouseman, ito yung mga probably auditors, no? Pwede rin yung mga chef, yung mga gano'n, no? Yung mga sa kusina na meron silang hinahawak ng inventaryo. So walang hard and fast rule dyan, pero ito yung practice na kadalasan na nalalaman natin and no, at aside sa mga decision ng Supreme Court. Siyempre, yung mga mga kababayan nating gwardiya, given na yan kasi may hawak na baril yan, ano? Hindi naman biro ang presyo ng mga yan. So, meron silang cash bond na pinakaltas sa kanila sa payroll, tapos pag nasambot na yung limit, pipigil na yung pagkaltas, no?
Now, kapag pumirma sila ng kontrata, kadalasan sa kontrata nakalagay yan na itong mga to, mga ikakaltas sa sahod nila dahil this will form part of the cash bond. No? Recognize naman na mga ganitong posisyon ng Department of Labor as yung sa industry na mayroon talaga ganung practice. Now, when you sign a contract, kung ikaw yung empleyado, alam mo na gano'n ang nature ng trabaho mo and may kaltasan na mangyayari dyan kasi may justification naman dahil siyempre, pag halimbawa na-short ka doon sa kaha, tapos bigla kang nalang nawala, ang short mo, halimbawa 10,000, ngayon bigla ka nalang naglahong parang hula, saan babawiin ng kumpanya yung nawalang pera, di ba? So yun ang reason behind the cash fund, yung mga deposit ng ganyan. Ganun din sa mga guards, no, na-assignan ka ng baril. Ang baril, hindi naman biro yan. Minsan, iba dyan, 30 mil, 40 mil, 50 mil, yung mga ganun, ano. Shotgun, 45, 9mm, ng mga ganun. So, may presyo yan. Kaya, nagre-require ng cash fund deposit. Malabig na. Yung mga SSS given na yan, no? Ang union dues, pagka may union kayo. Now, yung ano yung mga authorized na Secretary of Labor, yung mga position na sinabi natin. No? Tapos, yung sinasabing authorized by law, ito yung sa civil code na ayon sa decision naman ng Supreme Court sa Millan versus Regularity. Ngayon, itong mga may consent ng empleyado, ito yung mga authority to deduct, nag-cash advance ka, na cash bond ka, no? Ang damages na nabibilong. Ang damages na bilong yan doon sa number 4, yung authorized or permitted by law sa civil code kasi kapag may utang ang empleyado, pwede itong i-withhold ng employer. Now, dinefine ng Supreme Court yung ibig sabihin ng utang sa kaso ng Millan versus Regularity. Yung utang, yung debt, it covers all accountabilities sa loob ng kumpanya. Now, halimbawa, yung empleyado, nagkaroon ka ng damage, ng danyos, no? Ang danyos, babayaran mo yan. Siyempre kasi hindi na pwedeng nagkaroon ng danyos ng kumpanya, thank you na lang, no? Ibig sabihin, you cannot, halimbawa, unjustly enrich yourself at the expense of the employer. Mga ganong prinsipyo. So, ibig sabihin, pag nawalan siya, at ikaw ang dahilan, dapat ma-recover niya sa'yo yung nawala sa kanya. Yung parang ganong, justisya lang, di ba? Ngayon, yung pagkaltas, kung merong may banded yung posisyon mo, malamang ibabawas yun doon sa band mo. Pag nabawasan ng band mo, at nakulangan na, pupunuin mo na naman yan, kakaltas na naman sa'yo regularly. Until sa masambot na yung limit o yung maximum. Now, yung mga empleyado din na bigla na lang umaalis na hindi nagpapaalam, no? Halimbawa, nag-resign suddenly, no? Ito yung mga hindi nagbigay ng 30-day prior notice o yung common term na alam natin na rendering na 30 days. Hindi nila ginawa. So, nakalagay sa Article 300 ng Labor Code na liable yan for damages. No? Ano ba yung mga damages na ina-anticipate natin tungkol dyan? Yung damages, halimbawa, bigla kang nawala, may mga importanteng deadline din sa trabaho mo. Eh, siyempre, kukuha ng tao yung kumpanya para gawin yung dapat yung ikaw ang gumawa kasi hindi mo na nagawa kasi nga, bigla ka na lang nag-AWOL, no? Bigla ka na nawala, no? Employed ka na pala sa iba, pinaiwan mo sila. So, may danyos na nangyari sa kanila, no? Kung hindi man kumuha ng ibang tao, malamang nagpa-overtime ng iba yun para i-cover yung trabaho na iniwan mo na lang bigla. No? So doon ang gagaling yung employer pagdating dito sa mga danyos, sa mga biglaang resignation, dito sa mga hindi nag-observe ng rendering period. Kaya may mga nagtatanong din sa akin dyan tungkol sa kung ano yung mga bakit daw na-hold yung sweldo nila, malamang baka may damages na rin kita. Kung ikaw naman si employee, pwede kang magtanong kung bakit biglang na-hold yung sahod mo. Now, pag sinabi niya kasi nag-AWOL ka, ma'am, oo nga nag-AWOL, pero ano ba yung danyo sa kumpanya? Bigyan mo ako ng statement of account sa kanila yan. No? So, si employer naman, siyempre, naturally sa kanya,
meron siyang mga danyo, halimbawa, may kinalaman ng pag-alis mo kung IT ka, sa server, di ba? Biglang may kailangang ayusin, may kailangan agapan, dahil sa wala ka, hindi ka naman nag-properly turnover, ang laki ng impact sa kanila. So talagang may danyos yan. So maiikot ang final pay mo, maiikot yung band mo kung banded ka, no? So doon ang gagaling. So ang employer naman, pagdating naman sa mga sitwasyon na hindi naman nag-resign, hindi naman nagkas-advance, pero nakakos naman ng damage or loss. So halimbawa, nagda-drive ka ng equipment, operator ka ng backhoe, umatras ka, naatrasan mo yung building, yung pader ng isang establishment, nasira. O di, siyempre, yung employer mo yung sisingilin doon. Pero siyempre, si employer, hindi naman pwedeng siya sa kanya ang cost ng kasalanan mo. So, ibabawiin nila sa iyo yun. So, ihihiring ka niyan. Ng LTA ka, ihihiring ka, i-establish nila yung recklessness mo. Tapos, sa kanila i-charge sa iyo yan. So, probably, may payroll deduction yan. Or, kung meron kang ban, di ibabawa sa ban mo. Again, ang tanong, ano ang basis ng employer para i-deduct sa iyo yung mga ganon? Ang sinasabi natin, as an exception to the general rule na walang dapat dinideduct sa iyo or wala dapat dinidwithhold sa iyo kapag meron kang debt or accountability. Yung accountability, yung ganyan, yung nakakos ka ng damage, no, sa ibang tao because of your negligence or recklessness, sagot mo yan. Ibabawa sa iyo yan. Now, i-recap natin yung instances na nagkakaroon ng danyos or loss. Una, yung meron ka nagawang mali, no? May recklessness, may na-damage ka, may nasira ka sa kumpanya, no? Pangalawa, yung nag-resign ka, tapos hindi ka nag-render ng 30 days. So, most likely may danyo sa part ng company kasi singilin sa iyo yun. Pangatlo, yung damage, no? Na na-cost, halimbawa, sa mga shortages, kung pahira ka, etc. No? Nakasama yun doon sa authority to deduct mo. No? At yung iba pang bagay na dinideduct sa iyo kadalasan, ito yung mga advances mo. Halimbawa, nag-cash advance ka, nagbalik ka. No? So, pinapasulat kayo ng HR dyan sa authority to deduct, pinapapirmahan sa inyo yan para i-deduct naman sa inyo. So guys, kung may kaso ang isang empleyado, ang standard dyan, pinapapaliwanag dyan siya bago siya i-deduct. No? Sa mga employer naman, huwag kayong mag-deduct right away hanggat hindi niyo na-establish yung accountability ng empleyado. So dapat kung isang kamabilis ka dyan, pag may nakita kang cost ng danyos, i-hearing mo agad si employee para mabigyan mo siya ng due process bago ka mag-deduct sa kanya sa sahod niya. Otherwise, kung nag-deduct ka na hindi mo pa na-establish, pre-judgment of the case yan. Ha? Ganun na siya ang natin dyan, ang patakaran. So with that guys, kung meron kayong mga clarification dito sa ating topic, comment them in the comment box below. And again, I hope you learned something from my video. And if you do, you may share this with your friends, your colleagues, your family members, the people that you know who may benefit from the information that I shared because of video, no? Pasa-pasa na lang, no? And again guys, thank you very much for watching the video. And of course, I hope to see you in my next videos.